Hey, what's up guys? So for today's video, ang gagawin po natin ngayon ay magre-renew po tayo ng aking in situ o ng aking national certificate. Pero bago yon, ano nga ba yung mga requirements na kailangan nating isubmit kapag tayo ay magre-renew ng ating in situ? So, ang unang-una pong hinihingi sa atin ng TESDA kapag tayo ay magre-renew ng ating in situ ay ang tinatawag na Certificate of Employment or yung tinatawag na COE. Tandaan po natin na pagdating sa COE or sa ating Certificate of Employment, dapat naka-indicate po doon yung ating job description. At dapat related po yung ating trabaho doon sa in situ na ating i-renew. So, halimbawa po sa akin, ang i-renew ko pong in situ ay EPAS, which is related po siya sa aking trabaho bilang isang electronics technician. Pangalawa pong hinihingi sa atin ng TESDA kapag tayo ay magre-renew ay ang photocopy at saka original copy ng ating in situ. So, kapag nawala po yung ating in situ or in case na nawala po yung inyong in situ, kailangan po na kumuha kayo ng affidavit of loss at the same time dapat po notarize. So, pangatlo pong requirement sa atin ng TESDA ay ang passport size picture. So, 2 piraso po to. Tandaan po natin na pagdating sa picture medyo pihikan si TESDA. Dapat ay hindi low quality yung picture. Dapat po malinaw. At the same time, dapat po magandang quality din ng photo paper yung ginamit doon sa ating passport size na picture. Kasi i-reject po yan ni TESDA kapag low quality yung photo paper na sinubmit natin. Kasi nga po ayon sa kanila, baka daw ma-distort or masira yung picture once na ang sinubmit nyo po is yung low quality na picture. So, hinihingi po sa atin, dapat po high quality yung photo paper nang sa ganun ay hindi po siya ma-damage once na ma-dry seal na. So, pagdating naman sa picture, tandaan po natin, dapat po white background at the same time, dapat po naka-formal attire kayo na mayroong name tag sa baba. And last po na hinihingi sa atin is yung tinatawag na application form. So, yung application form po, ito po ay makikita din natin or makukuha natin doon sa mismong office kung saan tayo magre-renew ng ating in situ. So, ang gagawin lang po natin sa application form is fill upan nyo lang po yung mga necessary information na hinihingi doon sa ating application form. So, for renewal, syempre, lalagyan nyo ng check yung renewal. So, meron din po ito na 100 pesos para dun sa payment ng ating in situ. So, once na nakompleto na po natin yung mga requirements, proceed na po tayo doon sa pag-process. So, sa pag-process po ng in situ, napakabilis lang. On the same day, actually, makukuha mo rin agad yung in situ mo. So, sa pag-process naman, ang kailangan mo is kumuha ka ng number. What? Bro, what are you talking about, man? Please, number 3, go to counter. So, mag-antay ka na i-flash doon sa screen or tawagin yung number mo. So, once na matawag yung number mo, ang gagawin mo is isasubmit muna yung mga requirements na nabanggit ko sa inyo kanina. Pagkatapos nun, na ma-clear and then okay naman yung requirements mo, magbabayad ka na ng 100 pesos. Then, pagkatapos nun, ipiprint na yung in situ mo. Then, pagkatapos ma-print ng in situ mo, maglalag ka doon sa registration once na na-receive mo na yung in situ mo. And ganoon lang kabilis, makukuha mo na agad yung inyong in situ. Maglalagay po ako ng mga link dyan sa ating video description. At the same time, magsisilbi po itong guide kapag kayo po ay magre-renew ng in situ. So, yun lamang po. Sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.